po, pinanood ko yung message ni kagabi. Si Berna, yan. Kasi mutik nang magkatulad yung message namin. Kaya sabi ko, i-check ko nga kung ano yung mga nakalipas na message, ganyan. Kasi nakuha ko po yung idea kay Pastor Carl. Minessage niya ako kagabi, Pastor, ano po yung mga na-message niya dyan? Kasi baka maulit eh. Ay sabi ko, oo nga no, sige. Alamin ko nga rin yan. Yung parang yung message ni Sister Berna is about sa prepare him room. Siya ba yun? Si Sister Berna yun. Yung message ko dapat ay is about sa this Christmas, empty yourself. Patungkol din yun sa pag bibigay ng space sa puso natin, sa Panginoon ngayong Pasko. So, iniba ko na lang. Yan. So, yung message about sa 3 questions for Christmas. So, ngayong Pasko, malalaman natin, kasi nung first, niya rin, di ba? First simbang gabi, ang message naman ni Pastor, nanonood ka pa yan, ni Pastor Rebecca about sa no other name under heaven, di ba? So, dito rin, pag-aaralan din natin yung paano din dinescribe ni John si Jesus na sa Revelation, di ba? Sinabi niya na siya yung sa Revelation chapter 1 verse 5, yun yung pinaka key verse. Tapos sinabi niya doon na si Jesus Christ yung faithful witness. Siya rin yung firstborn na ipinanganak na nabuhay sa kamatayan. Tapos siya rin yung ruler of the earth. So pray po muna tayo. Let's pray. Aming Diyos, sa pagpalang Ama, salamat po sa mapagpalang umagang to na ipinagkaloob niyo po sa amin. Salamat po, Lord God, sa pagkakataon na ma-ready yung mga puso namin na mapakinggan ng salita ng Diyos, na patuloy na magiging encouragement sa amin, Lord God. Salamat sa araw ng Pasko na patuloy namin mas makikilala ka, Lord, at tulungan niyo po kami na hindi lang maging close sa iyo every December, kundi, Lord, every day ng buhay namin, Lord, hanggang makita ka ng mukhaan, ay i-desire namin na maging malapit, Lord God, sa puso mo upang malaman namin ang mga plano at kalooban mo sa buhay namin. Kaya salamat, Holy Spirit, sa pagkakaloob sa amin ng wisdom, knowledge, and understanding, at sa encouragement na patuloy niyo pagkakaloob sa buhay ng bawat isa, sa tanging pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, this Christmas nga po, di ba? Sabi nga po diyan, let's remind ourselves again who Jesus is, di ba? Kasi nga kagaya nung sa prayer ko, di ba, na hindi lang po natin i-goal, di ba, na kapag Christmas season or month, di ba, doon lang tayo magiging close kay Lord. Although nakakatuwa kasi pag kapag December, talagang mas nakikilala pa natin ng gusto ang Panginoon. And sa Luke 2:16, yung kwento ng Luke 2, di ba? Lagi nababanggit kapag sa mga sermon. Yan yung kwento na nung yung mga shepherd, di ba? Pinuntahan na nila yung si Jesus, di ba? And sabi nga sa verse 19, kasi kwento nila Kasi kung mapapansin nyo sa buong Luke chapter 2, diyan yung mababasa na yung mga anghel nagpakita sa shepherd, tapos kwento nila na ipapanganak yung tagapagligtas, si Messiah, gano'n. So, madali sila na pumunta dun kala Mary, and then kunento nila lahat ng mga nangyari na nagpakita yung anghel. Tapos sa verse 19, pero iningatan ito ni Maria, iningatan? Yung mga binanggit, yung mga sinabi, yung mga prophecy, kung sino yung baby na yon. Biruin nyo, baby pa lang siya, ang dami niya na agad magagawa. Siya yung tagapagligtas, siya yung Messiah. Di ba, in reality, ang mga baby parang sa part natin, pag baby pa yan, parang sa isip mo, ano ba yung kaya niyang gawin? Parang wala pa, di ba? Pero ito, kakaiba, si Jesus na ipinanganak. Kasi baby pa lang siya, ang dami niya na kagad kayang gawin, ang dami na agad prinapisay sa kanya, di ba? And lahat nga yun, ng mga binanggit ng mga shepherd, sabi dyan, di ba, kinip yun sa puso ni Mary, ni Maria, sa kanyang puso, at pinagbulay-bulayan niya ang lahat ng ito. Again, yung pinagbulay-bulayan niya at kinip niya sa heart niya. Sa next, ayan yung nasa Luke 10, yan, ayun yung nasa Luke 10 na sinabi ng mga angel, di ba? Sabi, but the angel said to them, do not be afraid. I bring you good news that will cause great joy for all the people. And verse 11, today, in the town of David, a Savior, yung baby Jesus na pupuntahan nila, ayun nga yung Savior has been born to you. He is the Messiah, the Lord. And then sa verse 12, so nung pagpunta nila kay Mary, ayun yung kwento nila, na Mary, yung baby na yan, magiging ganito siya, magiging ganyan siya. So, yung baby na to, hindi natin alam, di ba? Eventually, nalaman nga nila na kung sino yung magiging baby na yon. Pero si John nga, sa Revelation, ipinahayag niya, dinescribe niya pa yung tatlong katauhan nga ni Jesus. So, tatlong katauhan na yon,
dito magdadrive yung tatlong tanong natin, di ba? So, unang-una, yung Savior, yung Messiah na ipinanganak ng Pasko, ang unang tanong, pwede ba natin siyang pagkatiwalaan? Di ba? Can I trust Him? So, ang sagot dyan, yes, I can, for He is the faithful witness. So, ayun nga yung nasa key verse natin. Pag sinabing witness, He tells what He has seen or heard. A faithful witness is one whose testimony is reliable every time, di ba? Ibig sabihin, yung mga sinasabi at sasabihin nga ni Jesus, hindi to fake news, di ba? Ngayon kasi, kailangan mo munang alamin. Kaya pag may narinig kang balita or mga nababalitaan mo, kailangan alamin mo sino yung source niyan. Reliable ba yan? Mapagkakatiwalaan ba, di ba? Pero dito nga, siya yung witness na nakita at narinig niya. At sabi nga sa Bible, di ba, ang inihahayag lang ni Jesus kung ano yung sinabi at nakita o sinabi sa kanya ng Diyos Ama. Kaya ang tanong diyan, pwede ba natin pagkatiwalaan yung Savior o yung baby Jesus, yung Messiah na ipinanganak? Siyempre, ang sagot diyan, yes. Dahil may 6 na dahilan kung bakit pwede natin pagkatiwalaan si Jesus. Again, Jesus Christ can be relied upon to tell the truth, 'di ba? Kasi nga sabi rin sa kanyang mga salita, 'di ba? Yung pawang katotohanan lamang ang meron sa kanya. Sa John 14:6 din sinabi na Jesus Christ is the way, the truth, 'di ba? And the life. And yun nga again, laging totoo yung kanyang mga salita. So agad po tayo sa number 1. Bakit nga po ba mapagkakatiwalaan yung Diyos po natin? Una, God has a record of keeping His word. Yan. Sa Tagalog, sa Numbers 23:19, sa Tagalog na verse, sabi dito, ang Diyos ay hindi tao na magsisinungaling. Diyan pa lang praise God na, di ba? Kasi alam naman natin, may marami tayong baka may mga kilala kayo, dati pa, gano'n. Siguro kasi syempre ngayon wala na yan dito, di ba? Wala na sa atin yan na nagsisinungaling, di ba? Pero alam natin na sa tao, yan, madalas, di ba? May mga ganyan, nagsisinungaling, di ba? Pero sabi nga dito, buti na lang, di ba? Ang Diyos natin, hindi siya kagaya ng tao na magsisinungaling o magbabago ang kanyang isip. Nagsasabi ba siya ng hindi niya ginagawa? Nangako ba siya ng hindi niya tinutupad? Siyempre hindi, di ba? So sabi dito, kaya pwede natin pagkatiwalaan ng Diyos kasi unang-una, God has a record of keeping His word. So many times sa Bible, for sure, maraming beses na rin nabasa yung Bible at maraming pagkakataon doon na kinikip or ginagawa ni Lord yung mga pangako niya. Even nga minsan nagpo-fail yung mga Israelita, di ba? Pero dahil totoo ang Diyos sa pangako niya, di ba? Sa mga ninuno ng mga Israelites, lagi niya pa rin tinutupad yung mga pangako, di ba? For example, ipinangako kay Moises yung promised land. Then sa mahabang paglalakbay nila, nag-fail sila. Pero sa mahabang paglalakbay nila, nag-fail sila, ginagawan pa rin ng paraan ng Diyos na matupad niya pa rin yung pangako niya, di ba? Kaya again, pwede po natin pagkatiwalaan yung Jesus na ipinanganak nung araw ng Pasko kasi kinikip niya po yung kanyang mga salita. Again, hindi po siya kagaya ng mga kakilala nyo na, kasi normally, di ba, yung mga tao, lagi po nilang sinasabi na, promises are made to be broken. Lalo na kung lumaki ka, na nung bata ka, pinangakuan ka ng Jollibee. Tapos hindi tinupad hanggang ngayon, di ba? Kaya parang sa part mo, parang, nung bata naman ako, nanay ko lagi nangangako, di ba? Kaya may trust issue ka na, lahat ng pangako hindi totoo. Pero wag ka mag-alala kasi sa Lord, di ba? Lahat ng anumang bagay na ipinangako niya sa atin, pangyayarihin niya yon sa buhay natin. Pero make sure may pangako ang Diyos din na pinanghahawakan mo. Alam niyo ba na napakaganda or dapat as a Christian, di ba, habang tayo nagpapatuloy sa journey natin ng Christian life natin, may mga pangako din sa atin si Lord, lalo na kung nagsisimula ka, na pinanghahawakan mo yon. At wag ka mag-alala kasi yung pangako ng Diyos, hindi yung mananatili na, Lord, pinangako mo to, di ba? And alam natin na yung pinangako ng Diyos sa atin, alam mo yung mga bagay na yun, may kanya-kanyang sinabi, pinangako, ipinakita, o napanaginipan nyo, etc. Pero lahat ng yun, di ba, magkakaroon ng kaganapan. Number 2, bakit pwede natin siya pagkatiwalaan? Kasi number 2, nature po ng Diyos. Bukod sa God is love, nature niya yon. Yung sabi po, isa po nature ng Diyos, di ba? Sabi sa number 2, God's nature is faithfulness. 2 Timothy 2:13, sabi diyan, kung hindi man tayo tapat, tayo yan, may mga pagkakataon na hindi tayo tapat,
mananatili siyang tapat dahil hindi niya maikakaila ang kanyang sarili, di ba? Sa English nga, di ba, yung sinasabi na na maraming times na kahit faithless tayo, di ba? Pero si Jesus, ang Diyos, di ba, nagre-remain na faithful siya kasi nga hindi niya maikakaila yung nature niya, bukod sa God is love, yung salitang din, yung pagiging faithful, nakadikit na yun sa pangalan ng Diyos, diba? Kaya nga, kahit lumipas yung maraming panahon at pagkakataon, lagi pong tapat ang Diyos sa atin. Again, hindi po nakabase yung katapatan ng Diyos sa atin, diba? Na, magiging tapat lang ako kay kay AJ, AJ ba ikaw? Si AJ, di ba? Kasi tapat sa akin hindi po ganoon, di ba? Kundi ang katapatan ng Diyos ay nature niya yon, di ba? Maging tapat ka man o hindi, mananatili siya. Para sa pag-ibig ng Diyos, di ba? Mananatili siya na mahal ka, ano man yung mangyari, di ba? Sabi nga, wala kang kayang gawin na magtitigil o magi-stop ng pag-ibig ng Diyos sa iyo. So nature yun ng Panginoon. So number 3, isa pa sa bagay na katotohanan na dapat nating malaman. Bakit pwede siyang pagkatiwalaan? Kasi number 3, sabi dito, He will never leave us nor forsake or forget us, di ba? Sa Hebrews din yan. Pero sabi sa Isaiah 49:15-16, pero sumagot ang Panginoon, makakalimutan ba ng isang ina ang kanyang anak? Makakalimutan ba? May mga pagkakataon ganon. Kaya nga po, di ba, nakakalungkot, di ba? Pero kaya nga po maraming mga bata, mga sanggol na iniiwanan sa mga bahay ampunan, sa mga orphanage, ganon. Kasi nga, may mga instances, di ba? Minsan mapanood natin sa TV, di ba, na may mga magulang talaga na kaya nila i-abandon na. Pero sabi nga dito, di ba, makalimutan man ng ina ng kanyang anak, di ba? Hindi ba niya pagmamalasakitan ang isinilang niyang sanggol? Maaaring makalimot ang isang ina. Pero ako, si Lord po yung nagsasabi niyan, hindi makakalimot sa inyo. O Jerusalem, hindi kita malilimutan. Isinulat ko ang pangalan mo sa aking mga palad. Palagi kong iniisip na maitayong muli ang iyong mga pader, diba? Buti na lang po, sinulat po yung pangalan natin sa palad ng Diyos. Hindi po yung, kunyari, pag may utang ka, sige, sulat mo na lang sa tubig. Ganun. Pero buti na lang ang pangalan po natin ay ina-encrypt na isulat po, diba? Sa palad ng Diyos at hindi niya po tayo makakalimutan. Again, dumating man yung time, maabandona, makalimutan po tayo, even ng gulang natin. Pero sabi nga si Lord, mananatili siya, di ba, na hindi tayo kalilimutan. Kaya sabi again, di ba, pwede po natin pagkatiwalaan si Jesus po na Savior, na Messiah natin. Kasi yung pangatlo, ang pangako niya po that He will never leave us, He will never forsake us, He will never forget us. Di ba? Kahit na marami na nakalimot sa inyo, for sure. Baka nga yung classmate mo, yung best friend mo dati, nakalimutan ka na. Pero si Lord, hindi niya po yun gagawin. And number 4, can I trust Him? Yes po, kasi number 4, God knows your needs. Yan. Mas higit po na nalalaman ng Diyos yung pangangailangan natin kesa sa katabi mo. Talungin mo, hindi niya nga alam yung need mo. So sabi po dito, di ba, yun nga, God knows your needs better than you do, di ba? Nakakatuwa po isipin kasi may mga pagkakataon na ang akala natin, kunyari, ito lang yung plano natin, di ba? At minsan po, may mga pagkakataon na akala natin, best na yung plano natin. Pero hindi natin alam na mas best pa pala, di ba? Yung inihanda sa atin ng Panginoon. Kaya again, yun nga, sabi nga, laging may magandang naghihintay, di ba? Or nakaabang na pagpapala sa mga naghihintay sa Panginoon. So again, wag po nating unahan
yung plano at kalooban ng Panginoon. Kasi sabi po dito, alam na alam ng Diyos yung pangangailangan po natin, di ba? Alam na alam niya po yung mga bagay na need natin, di ba? Ano man yung mga kakulangan natin, alam nang alam po yan ng ating Panginoon. Sabi, di ba, lahat ng ating ginagawa ay malalaman or nalalaman nyo, di ba? Wala pong tago, di ba, sa Panginoon, di ba? Even nga rin sa kasalanan niya, di ba? Na-apply din po yan. Lahat po na sa lahat, di ba? Ano man po yung gawin natin na sikreto, tago o lahad man, ano man po yung gawin ng kanan o kaliwang kamay mo, nalalaman po yan ng Panginoon. Kaya sabi po dito, pwede po natin siyang pagkatiwalaan kasi mas best po, di ba, yung hinahanda sa atin ng Panginoon. Sabi nga, wag ka lang daw mag-settle sa good, sa better lang, kundi best po talaga, di ba, yung plano sa atin ng Panginoon, di ba? For example, kung ang gusto mo lang, yung buko salad, gano'n. Tapos yung plano pala sa'yo ng Lord, yung may cherry yung buko salad mo. May cherry ba yung buko salad? Siguro, minsan, gano'n. Pero yun nga, pero mababaw na example lang yan. Pero ang sinasabi ko lang, lagi po nating, naway malaman, di ba, na lagi po mas maganda yung inihahanda sa atin ng Panginoon. Number 5 po, pwede po natin siyang pagkatiwalaan po si Lord, hindi po siya nasusurprise sa mga sitwasyon po ng buhay natin. Hindi po ang Diyos masabi niya na, ay, bakit kaya ganun yung ganun yung pinagdadaanan ni Vince? Parang ganun. Parang nagugulat po ba ang Diyos sa sitwasyon natin? Hindi po, di ba? Kasi lahat po ng mga kaganapan sa buhay natin, di ba? Alam po ng Panginoon. And sabi po doon, lagi po siyang in control sa buhay po natin. Kaya nga po as a Christian po, di ba? Hindi daw po tayo dapat napupuno ng pag-aalala o naaaligaga sa buhay natin na parang ang dating, Lord, parang hindi ka na ba in control sa sa buhay ko, di ba? Even nga po sa Book of Esther, di ba? Kahit hindi po na-mention yung pangalan ng Diyos doon, pero alam natin that behind the scene, siya yung hindi nagpatulog sa hari para buksan yung record at malaman yung history ni Mordecai. Tama, si Mordecai, yung pinsan ni Esther, di ba? So, sabi nga doon, ang Diyos po, di ba, sa buhay natin, minsan kahit hindi mo siya, Lord, andito ka ba? Kumikilos ka ba? Pero alam natin that behind the scene, ang Diyos po, kumikilos po sa mga buhay natin. Again, hindi po nasusurprise si Lord sa sitwasyon mo kasi alam niya yan, di ba? So, wag po tayong, especially ito, lagi itong binabanggit, di ba? Sabi nga, sa isang pamilya, ang pinaka-punong abala at punong-puno na pag-aalala, yung mga nanay, di ba? Kasi pag binigay niya na 1,000 pang 1 linggo, hindi nila alam paano i-divide sa di ba? Lalo na kung marami yung anak. Pero ganun pa man, sila man yung madalas nag-aalala, ang pinaka-prayerful naman daw po sa pamilya ay mga nanay. Kasi talagang umaga pa lang, madaling araw pa lang, di ba? Alam na nila paano ilalapit sa Diyos yung asawa nila, yung mabait nilang anak, yan. Lahat yun, di ba? And sabi nga dito, again, sabi po sa Ecclesiastes 1:9, lahat ng mga nangyayari, ang mga nangyayari noon, nangyayari ulit ngayon, ang mga ginagawa noon, ginagawa ulit ngayon, walang nangyayaring bago sa mundo, di ba? Na hindi alam ng Diyos, di ba? Lahat yan, alam ng Panginoon. And number 6, pwede ba natin siya pagkatiwalaan? Yes, kasi nga, sabi po sa number 6, wala pong mahirap sa Diyos. Sabi mo nga po sa katabi mo, walang mahirap sa Diyos. Yan. So kahit ano pa man po yan naiisip nyo, di ba? Hindi, pastora, hirap po talaga na exam ko eh. Parang, ang hirap po, laki po ng babayaran ko. Di ba? May due date, ganyan. Di ba? Kahit na po, di ba? Yung mga ganung bagay lang, di ba? Yun nga po kasalanan natin eh, di ba? Nagawa pong bayaran ng Diyos, di ba? Pero ano pa man po yung yung exam mo, di ba? Ano yung babayaran mo, di ba? Kung lahat nga po ay kaya po ng ating Panginoon. Sabi po sa Jeremiah 32:17, O Panginoong Diyos, nilikha nyo ang langit at ang lupa sa pamagitan ng kapangyarihan nyo. Walang anumang bagay na hindi nyo po magagawa. Walang anumang bagay na hindi nyo po magagawa. Kasi kaya po, yung katabi nyo o yung mga tao na naaalala nyo, di ba? May mga sitwasyon po tayo sa buhay natin na kahit anong ikwento natin dyan, pwede po makinig sila, di ba? Pero nakakatuwa po sa Panginoon, every time na nagpe-pray ka, pinakikinggan ka na niya, binibigyan ka pa niya ng solusyon. Sometimes po, yung mga kaibigan, di ba?
praise God, di ba? May nasabihan ka, nakikinig po sila. Pero madalas sa madalas, ang Diyos po yung kayang magbigay ng solusyon po sa mga pinagdadaanan po natin. Di ba? Kasi nga po, again, kaya nga po, dahil ko rin po naaalala na si Lord po, lagi po siya nagdi-delight sa mga impossibilities ng buhay natin. So, example po ngayon, mag-isip po kayo ng imposibleng bagay o sitwasyon sa buhay nyo na feeling nyo wala ng solusyon. Kunyari, yung kapitbahay nyo, pasaway talaga. Kaya may mga magulang kayo na talaga, parang, Lord, parang imposible na to. Yung mga imposible na yon ay tuwang-tuwa po dyan ng Diyos, di ba? Nagde-delight po si Lord sa mga impossibilities. Bakit? Kasi po, pag yung mga imposibleng bagay, alam natin na Diyos lang yung kayang gumawa nun eh. Yung Diyos lang yung kayang gumawa ng solusyon sa buhay po natin. Kaya again, mga bagay na imposible, di ba? Huwag po tayong matakot sa mga ganyan, di ba? Kasi alam po natin na kay Lord, yan po yung sinabi niya eh, walang anumang bagay na hindi niyo po magagawa, di ba? And number 7 po, yan. Even po, sabi po dito, number 7, yan, pwede po natin siya pagkatiwalaan kasi po, yung promises niya po ay may consistency, di ba? Sabi po dito sa Hebrews 13:8, yan po ang lagi po natin nakikita sa mga, ito meron po yan dito, yan. Sa amin din po meron yung Hebrews, tama ba? Hebrews 13, nawala lang yung 8. Pero may 13:8 yan. sa amin naman, wala talaga Hebrews 13:8. Sabi ko, para talungin na lang, ano pong verse yan, gano'n. Pero ang totoo, wala na po kasi mapaglagyan. Pero yun nga, sabi po dito, si Jesucristo ay hindi nagbabago. Praise God, di ba? Hindi nagbabago ang Panginoon, di ba? At lagi pong mananatili siya na siya po, sabi po dito, na hindi po siya nagbabago. Kung ano siya noon, gano'n din siya ngayon at magpakailanman, di ba? So kung nung 2024 January, baka may nagsabi dito na, Lord, parang hindi ko ito matatapos, parang hindi ko na kaya, gano'n. Pero yun 2025 na, ilang araw na lang, di ba? Pero may mga times sinabi mo na parang hindi na ako makakatawid next year. Parang hindi, sa dami ng mga kabigatan na pinagdadaanan mo, nung mga time na yun, parang akala mo, hindi ka na makakatawid. Yan. Akala mo, parang hindi mo na kaya. Pero dahil sa kabutihan at katapatan ng Diyos, di ba? Andito ka, di ba? Mag-celebrate ka pa ng fagot service. At tatawid ka na naman ng 2025. Again, huwag mo na isipin na, Lord, kaya ko pa ba? Kaya mo yan. Kasi nagawa niya nga ng mga previous years ng buhay mo, nataguyod ka niya, kinasama ka niya, yung mga susunod na na araw o taon, di ba? Lalo na maikli na lang ang panahon natin kasi malapit na dumating si Lord, di ba? Kaya yun nga, ang panalangin natin, di ba? Na magkaroon po tayo ng katapatan, di ba? Kung paano pong consistent si Lord sa mga pangako niya, nawa ganun din tayo sa mga binitawan natin pangako kay Lord, di ba? Lalo na kung nag-uumpisa ka pa lang, Lord, mahal na mahal kita, hindi kita iiwan, di ba? Pero mga isang taon pa lang, Lord, parang na agad, di ba? Pero yun nga, si Lord po, consistent po sa mga pangako niya. Kasi nga po, siya po yung kahapon, ngayon, at magpakailanman, di ba? At mananatili po siya na totoo po sa kanyang mga salita. Pangalawa po, bukod po sa ang talong na, can I trust Him? Pangalawa po, does He have the power to help me? Diba? Ngayon na, nagtitiwala na ako sa Diyos, diba? Meron po siyang kapangyarihan na talagang tulungan ako sa sitwasyon ko. Siyempre po, ang sagot ay yes na yes na yes, diba? Siyempre po, diba? Siya po yung all-powerful God natin. Siya po yung creator ng lahat, diba? Sabi po dito, does He have the power to help me? Yes, He does, for He is the firstborn from the dead, diba? Kung nagkaroon po siya ng katagumpayan sa kamatayan, di ba? Yung kamatayan, yung nang-resurrect po siya, di ba? After po ng 3 days, sabi po dito, if I trust Him, does He have the power to help me? At sagot po dyan, di ba? Ay yes, di ba? Kasi sabi po, again, sa Revelation pa rin, 1-5, di ba? Jesus Christ, who is the faithful witness, sa pangalawa po natin, the firstborn from the dead, di ba? So, yung mga bagay po na piling po natin hindi po kaya ng Diyos, kaya niya po kasi kung yung kamatayan nga po, di ba, na pagtagumpayan niya, ayun pa kayang mga simpleng mga pinagdadaanan po natin. And sabi nga po sa Ephesians 19:20, and explain po dyan yung kapangyarihan ng Diyos, di ba? Sabi po dyan, ipinapanalangin ko rin na malaman nyo ang
dakila na nga po, makapangyarihan pa. Sabi diyan, na malaman nyo ang napakadakilang kapangyarihan ng Diyos para sa atin na sumasampalataya sa Kanya. Ang kapangyarihan ding ito ang ginagamit niya nang buhayin niyang muli si Kristo at nang paupuin sa Kanyang kanan sa langit. Verse 21, kaya nasa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng espiritong naghahari at namamahala, mga espiritong namumuno at may kapangyarihan. Ang titulo niya ay hindi mapapantayan ni numan, hindi lang sa panahong ito, kundi sa darating pang mga panahon. So yung verse 21, yung mga binabanggit dyan, yung mga territorial spirit, di ba? Ibig sabihin dyan, yung may mga kapangyarihan sa mga territory, gano'n, masigit pa doon, di ba? Yung mga gawa ng kaaway, masigit pa doon si Kristo Jesus, di ba? And sabi nga po dito, ang ibig sabihin po dyan ng power, sa English po kasi dyan, di ba? Yung power na binanggit dyan sa verse 19, ang sabi po dyan, yung power is a power beyond measure, a super abounding or surpassing power that is more than enough, di ba? So, ibig sabihin, sa sobrang makapangyarihan po ng Diyos, wala po siyang hindi kaya gawin po or matalo o magapi, di ba? Kasi lahat nga po, di ba, ay meron po authority si Lord talagang gapiin lahat po ng gawa ng kaaway. Even nga po yung mga pagkakataon, meron po kaming isa pong natutunan about din po sa prayer, di ba? Yung about po sa mga territorial spirit, gano'n, na kumbaga, may mga pagkakataon na talagang kapag kasi po, pero malalim lang rin po kasi pag-aaral yun. Pero sa may mga territory, di ba? Di ba, may mga territory and boundaries po yung bawat lugar. Kunyari, yung paghitan po ng Tunasan at San Pedro, may boundary, kaya nga tawag doon ay boundary. Sa mga ganun po, sa pag-aaral po talaga sa prayer, sa mga spiritual warfare, so may mga territorial po dyan, yung binabanggit po dyan sa verse 21, that even yung mga territorial spirit na yon, kahit 100 years na sila nandun, mas makapangyarihan pa rin yung Diyos na meron tayo, di ba? Kaya nga, may mga pagkakataon, diba, na pag nananalangin tayo, diba, na Lord, pinapabind namin itong mga territorial spirit na to, yung mga sinauna pa, diba, wala pa tayo, nandun na sila, kaya nga territorial spirit sila, matagal na sila doon. Pero yung sinasabi sa verse 21, sobrang makapangyarihan ng Diyos, kahit yun, diba, yung mga gawa ng kaaway ay kayang-kaya niyang talunan, diba? Kasi nga, kaya nga again, praise God din sa pangalan din ni Jesus, diba, na nagkakaroon po tayo ng victory kapag may mga kaba, mga takot, diba, po tayo, sa pangalan po ni Jesus, diba, meron pong kapangyarihan, diba? Kaya nga sabi po dito, how can we learn to rely on the enormous, diba, or yung large or malaking, diba, o malalaman po natin yung kapangyarihan po ng Diyos. Paano po tayo makakapag-rely doon at mapagkakatiwalaan yung power po ng Diyos? Number one, we choose to remember the things that God has done. Meron po ba sa inyo, naaalala nyo po, na marami na pong in-accomplish si Lord sa buhay nyo, di ba? Napatunayan nyo na makapangyarihan po ang Diyos, di ba? May mga na-witness na po ba kayong may sakit na matindi, pero sa kapangyarihan ng pangalan po ni Jesus gumaling, di ba? May mga nakilala po ba kayo na parang tinaningan na po talaga, di ba? Pero nagkaroon po siya ng kagalingan. O po, may mga na-witness din po ako, di ba? Talagang po, may mga cancer na po talaga, stage 4 na po talaga. Pero dahil po sa kapangyarihan, di ba, ng pangalan po ni Jesus, di ba? Nagkaroon po sila ng kagalingan. And sabi po dito, bukod po sa kailangan po nating alalahanin lahat po ng ginawa ng Panginoon. Pangalawa po, we must learn to cease trusting in our effort and hand our resources to the one who can do anything, di ba? Sometimes po, ang pinakakaya natin gawin ay talagang yung lahat ng effort natin, di ba? Sometimes po kasi yung mga effort natin talagang mag-fail yan, di ba? Pero yun nga, kung ilalagak po natin yan sa Panginoon, alam natin na wala pong kabiguan, di ba? Kapag sa Diyos po natin yang ipinagkatiwala. And ayun nga po, lagi po tayo mag-rely sa kapangyarihan po ni Lord. Siyempre po, pangatlo, di ba? Paano po natin mapapatunayan yung kapangyarihan po ng Diyos? Sa pangatlo po dyan, sa pamamagitan po ng prayer. Diba? Malaki po yung nagagawa, diba, ng ating pananalangin. Diba? Sabi po dito, prayer is a vital part of relying on the power of God as we pray, thy will be done. Diba? Lalo na po sa mga pagkakataon na may mga sitwasyon na piling po natin hindi na talaga kayang solusyonan. Pero dahil po may power, actually hindi po lagi po natin binabanggit na may power yung prayer. Actually, si Lord yung may power. Diba? Pero every time, pero nagaganap po yun dahil nagpe-pray tayo. Pero ang pinaka mas power
powerful po talaga. Hindi yung basta yung prayer lang kundi yung sumasagot dun po sa prayer natin. Siya po talaga yung powerful, di ba? Kaya sabi po dito, wag po tayong mapagod, mapagal, o sumuko po sa panalangin. Kasi alam po natin na all-powerful God yung sumasagot po ng ating panalangin. Again, hindi ka lang po basta nagre-request sa mga politiko, di ba? Kasi minsan pa nagre-request ka sa politiko, 50-50 pa kung mangyayari. Hintay mo pang manalo. At sometimes pag nanalo, kalimutan na, di ba? Pero praise be to God, di ba? Kasi nga alam natin na si Lord, pag sa Kanya tayo nagtiwala, hindi ka na maghihintay ng election, di ba? Kasi the moment na mag-pray ka, may mga pagkakataon na ang sagot niya ay yes, pwedeng sa 1-to-1, di ba? 4 yun. Apat na D. Ano nga ba yun? Tama ba? 4 na D yung may direct, nakalimutan ko yung 1-to-1, yung direct, disguise, delayed, tsaka denied, di ba? Pero praise God, sumasagot pa rin sa 4 na yon, di ba? Kaya nga again, wag po tayo mapagod, di ba? Sa knowing, di ba, na every time na nagpe-pray tayo, may ginagawa po ang Panginoon sa atin. Then again, does Jesus have the power to help you? Yes, di ba? He does, for He is the firstborn from the dead. So may authority siya, di ba? Sa langit man o sa lupa, di ba? Lahat, di ba? Ay nasa authority po ng Panginoon. Then number 3, yan, yung question po natin number 3, will He take care of my future, di ba? Yes na yes, di ba? Kung nag-aalala ka, Lord, ano kaya mangyayari sa future ko? Tapikin mo, huwag ka lang mag-alala. Sabihin mo sa katabi mo, huwag ka lang mag-alala. Yan. Si Lord ang bahala sa iyo. O sige, tapikin mo naman yung sarili mo. Huwag na ako mag-alala. Yan. Hindi na ako mag-aalala. Si Lord ang bahala sa akin, di ba? Kaya nga po, di ba, sa kantangang, may kanta po tayo na di ba? Hindi ko kantahin, pero sabi po, di ba, yung because He lives, di ba? So, I can face tomorrow, di ba? Kaya nga po sabi, hindi po tayo mag-aalala bukas kasi nauna na po si Lord doon. Nandun, si Lord po, si Jesus, nandun po siya kahapon. Anong araw kahapon? Thursday, di ba? Ay, tama, Thursday. Nandito po siya ngayon, Friday. At bukas po, Saturday, andun na rin po ang Diyos, di ba? So, walang lugar yung pag-aalala kasi kahapon, ngayon, at bukas, nandun po ang Diyos sa atin, di ba? Lagi po tayong kinakasama. Kaya sabi po pa rin po sa Revelation 1-5 pa rin po, pangatlo pa yan. Nauna po natin siya po yung faithful witness, di ba? Nature po yan ng Diyos, siya po ay tapat sa buhay natin. Siya rin po yung firstborn, speak about po sa power niya po. Then yung number 3, the ruler of the kings of the earth, di ba? So sabi po dito, and yung the word ruler po means He is the ultimate authority over all the kings of the earth. They are great, but He is greater. They are mighty, but He is mightier. Diba? Praise God kasi alam po natin, diba, na who holds our future. At hindi po tayo mangangamba. Kasi, diba, alam po natin na, for example po, diba, yung sa atin, pag sinabi po kasi future, hindi po tayo basta umaasa lang sa, meron pa po ba dito, umaasa po kayo sa bolang kristal? Wala naman po siguro, di ba? Sino po dito yung pumunta pa ng Quiapo para alamin, ano kaya mangyayari sa future ko, di ba? Wala na po wala na pong ganun na parang, Lord, ano mangyayari sa future ko? Kasi kung gusto niyo pong malaman yung future niyo, punta po tayo doon sa author, di ba? Ng buhay po natin. At kung sino pong nakakaalam ng mga plano at kalooban niya. And make sure to, lagi ko pong ina-encourage sa mga church people po sa Tunasan, kahit pa 3rd year pa, ngayong year pa, 3 taon pa lang po kami, lagi ko pong sinasabi sa kanila na make sure na habang nagsisimula po kayo sa Panginoon, dapat inaalam nyo rin na, Lord, ano bang plano mo? Diba? Kasi ang hirap naman, kunyari, tumagal ka na sa Panginoon, 7 years na, 5, 10, at matagal ka na, tapos hindi mo pa rin alam, saan ka punta? So, di ba, ang hirap po kaya saan ka punta? Hindi ko alam, saan ka pupunta? Di ba? Ang hirap din kasama yung, saan tayo pupunta? Kaya may sinamahan ka, saan tayo pupunta? Hindi ko alam, basta sama ka na lang sa akin. Di ba? Wag po kayo sumama doon, maliligaw lang kayo. Di ba? Pero sabi nga po, kailangan alamin natin sa Diyos, di ba? Hindi sa Kanya, hindi sa mga katabi nyo, di ba? Sa atin po mismo, una. Ako po, kahit po sa akin, di ba? Bilang pastor, lagi ko po sinasabi sa mga member, hindi sa akin una sasabihin na, ikaw magiging pastor ka. Hindi po. Sa'yo muna. I-confirm lang sa amin. Di ba? Kaya nga pinakamahalaga po na sa atin, habang lumalapit po tayo sa Panginoon,
unti-unti pong ina-unfold sa atin, anak, ito yung plano ko sa'yo. Ito yung mga bagay na ipinapakita ko sa'yo, ito yung magaganap at mangyayari. Paano niyo po yung malalaman, di ba? Kapag malapit po tayo sa Panginoon, di ba? Sabi nga rin po sa Bible, yung mga secret things, sinasabi po sa mga intimate sa Panginoon, di ba? So, hindi mo lang yan basta makukuha sa pag-attend lang ng kundi ikaw mismo, madidiscover niyo po yung calling niyo, yung plano ng Diyos sa'yo, kung malapit ka sa Kanya. Again, huwag po kayong mag-go on sa buhay nyo na hindi nyo alam saan kayo pupunta. Diba? Kasi baka saan nga lang kayo mapunta. Diba? Kasi sabi nga, huwag tayong maging Kristiyano na go with the flow lang. Diba? Alam nyo yung prayer na, ano ba pinagpe-pray mo? Ano ba gusto mong mangyari? Bahala na. Pinaka nakakalungkot po yan. Na kapag may tinanong kang Kristiyano at ang sasabihin niya, bahala na, hindi ko kasi alam. Diba? Dapat alam nyo po. Kasi alam natin kung sino may hawak po ng future natin, si Lord. Diba? At alamin po natin yan sa Kanyang mga salita. So again, paano po na natin masusure na talagang inahawakan po ni Lord yung future natin? Kaya may tanong po dyan Unang-una, dapat sure mo na anak ka ba? Di ba? Kasi ang tatay, tatay o nanay, di ba? Di ba po yung nanay at tatay, yung mga anak niyo po nung bata po kayo, maganda po yung plano niyo sa kanila. Na ito, paglaki mo, ito yung plano ko sa'yo, ganyan. Lagi pong maganda yung plano. Wala naman pong magulang na pangit yung plano sa anak niya, di ba? Sabi po dito, para ma-sure natin na maganap at mangyari yung plano ng Panginoon, make sure na anak tayo. Di ba, Pastora, automatic naman pag anak tayo lahat ng Diyos, di ba? Nung high school po ako, ayun tumatak sa akin sabi ni Bishop Paul maglaya. Si Bishop Paul, nung sinabi niya, nagulat ako nung sinabi niya sa amin na, hindi lahat anak ng Diyos, di ba? Kala ko dati, assuming, hindi, anak ako ng Diyos, di ba? Pero totoo naman po, sinabi po sa John, di ba? Na kung sino lang po yung tumanggap sa anak, siya lang po yung bigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos, di ba? Kaya make sure na anak na tayo ng Diyos, di ba? Kaya nga pag nagpe-pray tayo, tatlong paraan pag lumalapit ka sa Diyos. Pag personal na need mo, Father. Kapag may i-intercede ka, friend. Kapag may mga injustices sa buhay natin, siya po yung judge ng buhay natin, di ba? So, lalo na kapag may mga personal need ka, siya po yung Father natin na pwede po nating lapitan. Pangalawa, para ma-sure tayo na, Lord, ikaw yung bahala sa future ko, di ba? Hindi ako mag-aalala. Kapag inuuna po natin yung kingdom of God, sinabi po yan sa Matthew 6:33, di ba? Na kapag inuna po natin, hindi lang po basta yung kingdom, di ba? Yung mga gawain, kundi si Lord po muna. The moment na, sabi nga, pag inuna mo si Lord, siyang bahala sa uunahin ka din niya sa sa listahan niya, di ba? Ay, pagkapalain ko to si kasi lagi niya ako inuuna, siya rin yung lagi kong uunahin, di ba? Sa mga pagpapala ko. Again, will He take care of my future? Yes, He will. For He is the ruler of the kings of the earth, diba? So lahat, diba, kaya niyang pamunuan, diba? Paano pa yung buhay natin, diba? Kaya po tayong pagharian at pamunuan ng Diyos. And last na lang po, ilagay ko na po sa isang na question number 1, can I trust Him? Yes, I can, for He is the faithful witness. Number 2, does He have the power to help me? Yes, He does, for He is the firstborn from the dead. And number 3, will He take care of my future? Yes na yes, for He will, yes, He will, for He is the ruler of the kings of the earth, diba? So dapat ayun po yung i-embrace po natin na katotohanan na ngayong Pasko, na kahit na puno po ng pag-aalala yung mga tao kung ano pong kakainin o ihanda, gano'n, kung may matatanggap ba, gano'n. Pero sa lahat po ng yon, ito po yung katotohanan, diba? Na hindi po tayo mag-aalala, matatakot, matapos man ng Pasko, kasi everyday po ng buhay natin, alam natin na may someone, hindi lang basta someone, si Lord, diba? Na siya po yung nagtataker, nag-aalala, at pwede po natin siyang pagkatiwalaan. So, yun lamang po, tayo po yung manalangin.